So welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 14, Day 3. Amen. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Romans 8:4-6. That the righteous requirements of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who are according to the flesh mind the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. Medyo may kahabaan yung mga Bible verses natin. Pero ito yung tatalakayin natin ngayon. Amen. So magbabasa na ako. In a physical building, many systems, that is heat, light, sound, video, etc., have been installed. Now they simply need our switching on. This illustrates the law of the spirit of life. There is a spiritual law by nature. When we fulfill the requirement of this law, works. Amen. Ulitin ko yung last sentence. When we fulfill the requirement, this law works. Amen. So yung maganda yung umpisa ng paliwanag. Sabi niya, binigay sa atin ng isang magandang illustration. Halimbawa sa isang gusali, na-install na yung marami mga system diyan. Yung ilaw, yung heater, halimbawa yung air conditioning, na-install na rin, yung video. So maraming ini-install sila. Maski yung mga internet ngayon. So, nandiyan na siya. Pero para gumana lahat, itong mga na-install nila, kailangan ng switching. Switching. Pag hindi mo switch, yung switch, hindi siya gagana. So, ganun yun. So, simple, yung ilaw na lang Nandiyan na siya, na-install na siya, o may kuryente na siya. Pero para magkaroon ng ilaw, kailangan i-switch on mo at bubukas yung ilaw. Tapos sinasabi sa atin, yung law of the spirit of life na install na sa atin. Lahat ng mga nature, mga kalikasan, merong ginawang law ang Diyos para diyan. At kapag naisagawa mo o nagawa mo yung kahilingan nung batas na yan, gagana yung batas. Kailangan maisagawa muna yung kanyang kahilingan. So, magbigay ako ng example. Halimbawa, yung batas ng gravity. Yung batas ng gravity ay ang batas na lahat ng binitawan mo sa ere, babagsak sa lupa. So, yun yung batas ng gravity. At yun ay gagawa kapag tinupad mo yung kahilingan ng batas na yan. Halimbawa, ito, may hawak ako dito. Ito. So, hindi siya babagsak kasi hawak ko siya. Ang kahilingan ng gravity, para siya bumagsak, bitawan ko siya. Kapag binitawan ko to, lalaglag siya. So, yan yung unang pinapakita sa atin. Ang law of the spirit of life ay na-install na sa atin para gumana siya, mag-operate siya. Kailangan isagawa natin yung kahilingan ng law na yan. Yan. So maganda yung yung unang explanation sa atin. Okay, so sabi niya rito, what are the requirements? Ano yung mga kahilingan para gumana, mag-operate yung law of the spirit of life? Ano yung requirements? So ito. So yung una, sinabi niya, walk according to the spirit. So yun yung una. So para gumana yung law of the spirit of life, walk according to the spirit. Lumakad ka sa spirito. Ang ibig sabihin, pag hindi ka lumakad sa spirito, hindi gagana yung law of the spirit of life. So, ang ganda. Madali itong maintindihan ngayon. Ano pa? Meron pa. Set your mind on the spiritual things. Ilagak mo yung kaisipan mo
sa mga spiritual na bagay. So, another requirement yun. No? Pag ginawa mo yan, gagana na yung yung law of the spirit of life. Ilagak mo yung kaisipan mo. Huwag mo siyang ilagay sa mga kung saan-saan. Ituon mo siya, ilagak mo siya, no, sa mga spiritual na bagay. Okay. O, ito pa. Put to death all the practices of the body. Ayun. Ilagay mo raw sa kamatayan ang mga pagsasagawa ng ating laman o ng ating katawan. Yung mga ginagawa niya, ilagay mo siya sa kamatayan para mawala siya. So, yan yung mga, mga switches. Ano pa? Be led and cry. Mapangunahan ka at ikaw ay tumawag. Marunong kang tumawag. Pangunahan ka ng espiritu para tumawag. No? At syempre, ang pinakamainam na tawagin ay ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ano pa? Witness and groan. Yun. Witness and groan. Okay. Ikaw ay witness is saksi. Masaksihan ka. And groan is humibik ka. Ito, medyo na to, mga mas malalalim na pagsasagawa ito. Pero naiintindihan naman natin. Yan lahat ang mga switches para gumana yung law of the spirit of life. So, ibig sabihin nito, hindi siya gagana mag-isa. No? Para bang yung ilaw, hindi naman siya bubukas mag-isa eh. Kailangan i-switch on mo. Ganon din yung law of the spirit of life. Hindi siya automatic na gagana. Kailangan i-switch mo. May mga switches, hindi lang isa. No? So, binanggit sa atin. Walk according to the Spirit. Set your mind on the spiritual things. Put to death all the practices of the body. Be led and cry. Witness and groan. So, lahat yan ay mga switches. Amen. When we would do all these 7 things, 7 pala siya. The indwelling works. Okay, so sabi niya, when we would do all these things, or 7 things, the indwelling works. And that is the working of the law of the spirit of life. Now you can see that when Romans 8:2 says, the law of the spirit of life has freed me in Christ Jesus, it is not an ordinary me, but a me under the switching. So, ang ganda ng pagkasabi niya. Sabi niya, nung sinabi ng Espiritu ng Biblia, na ang kautusan ng Espiritu ng buhay ay pinalaya ako. Pinalaya ako. Hindi ordinaryo yung ako yan na papalayain. Yan yung ako na gumawa ng switching. Ibig sabihin, yung ako na yan, tinupad niya yung 7 binabanggit dito. Kaya yung kautusan ng Espiritu ng buhay, gumawa siya ng pagpapalaya. So, sa makatwid, hindi sa wala kang gagawin. Kailangan, gawin mo yung mga switches na sinabi rito. Para mga susi siya na kailangan gawin mo. Amen. So, today's reading na ako. I am so thankful to Paul for putting these 7 things in Romans 8 in a very good sequence. So, may sequence pala siya. First, he mentions walking. Walking is an all-inclusive. It means to live, to have our being, to move, to act, to walk. This is your daily life. This is your living every hour. That is walk according to the Spirit. So, yun yung pag sinabi natin walk, ito na yung lahat ng gawi ng ating buhay. Walk yan eh. Ibig sabihin yan yung pamumuhay mo, pagsasalita mo, pag-arte mo, gawi-gawi mo, o pwede natin sabihin kasama na yung karakter mo. So yan yung walk na sinasabi dito. Okay. Ngayon, walk according to the Spirit, ibig sabihin lahat ng ginagawa mo ay sa Espiritu dapat. Yun yung walk according to the Spirit. Hindi lang sa Espiritu, ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, kontrolado ka ng Espiritu. Regulated ka ng Espiritu. So, yan yung unang susi.
Kaya sabi niya, all-inclusive siya. Nagpapaloob sa lahat ng ating kung ano tayo. Amen. Ang ating pamumuhay, okay, ang ating pagkilos, paggawa, paglakad. So lahat ng yan ay kasama sa salitang walk. Amen. Most Christians simply use the Bible as a kind of religious book. God's economy has no intention to make us religious persons. God's intention is to make all His chosen people His sons. He makes them His sons so they can be members of the body of Christ. So ito siningit lang naman. No, sabi niya yung karamihan sa mga Kristiyano, ginagamit nila yung Biblia, no, sa mga pangrelihiyong bagay. O yung iba magbubuhat lang ng Biblia para mukhang banal, mukhang relihiyoso. Nagdadala lang ng Biblia, pero hindi naman nagagamit yung Biblia ayon sa intensyon ng Diyos. So hindi gusto ng Diyos gawin tayong mga relihiyosong tao na kunyari nagdadala ng Biblia. So hindi yan ang intensyon ng Diyos. Ang gusto niya maging mga anak tayo ng Diyos, mga miyembro tayo ng katawan ni Kristo, ang Eklesiya. Amen. So ito yung pagpapatuloy ng walk. As we walk according to the Spirit, surely we would spontaneously set our mind on the Spirit. We would think about Him. We would meditate. We would muse upon spiritual things. We have the best help to set our mind on the Spirit. That is the Bible. And the best means is to pray, read. Whenever we pray, read the Bible, our mind is set on the Spirit. Amen. Kanina binanggit niya yung mga switches na binanggit dito. May sequence sila. Hindi sila talon-talon. Pagkatapos na binanggit yung walk according to the Spirit, ang sinabi naman dito ay set your mind on the Spirit. Hindi lang walk. Kasi pag nag-walk ka, tapos yung kaisipan mo, hindi naman nakalagak sa Espiritu, mapuputol yung walking mo. Kasi umandar na yung kaisipan mo sa mga bagay na hindi spiritual. Hindi ka na makaka-walk sa Spirit. No? Kaya walking in the Spirit, dapat kasabay niya, naka-focus, nakalagak ang ating mga kaisipan sa mga spiritual na bagay. At binigyan tayo ng ilang pamamaraan dito, no? Katulad ng meditate, nagmumuni-muni. Oh, Panginoon, parang kinakausap mo siya ng silent, no? So yung kaisipan natin nakatuon sa Panginoon. At isa sa pinakamainam na paraan na sinabi niya, mag-pray read ka na lang ng Biblia. Sasabihin mo, palagi bang dapat yung Biblia nakaharap sa akin? Hindi naman. Kung may mga Bible verses na na-memorize ka, siyempre meron naman. I-pray read mo siya. O maski paulit-ulit. Maski yun lang yun. Pray read mo. Hindi naman na-exhaust yan eh. O, John 3:16, for God so loved the world. Salamat Panginoon na minahal mo ang sanlibutan. So parang minumuse mo siya. Musing. Ang ibig sabihin yung nginunguya. Nginunguya-nguya. Ganon. So, musing. Parang yung mga kabayong nguya ng nguya. Maya-maya ilalabas ulit, ngunguyain na naman yung yun yung tinatawag na chewing the cud. Amen. Tapos kung nagpe-pray read tayo, madali nating maibabaling ang ating mga kaisipan sa Espiritu. So magkasunod siya, walking tsaka setting the mind in the Spirit. Okay. Tapos yung sumunod naman, it will then be so spontaneous for you to put to death every practice of your body. Amen. So yung paglalagay sa kamatayan ng mga pagsasagawa ng mga makalamang bagay, kusang-kusa, mailalagay sa kamatayan yun. Kasi ang bisa naman ng kamatayan ay nasa Espiritu. Pag ikaw ay lumalakad sa Espiritu,
Nilalagak mo yung kaisipan sa espiritu, aktibo yung espiritu. So yung mga makalamang bagay na ilalagay siya sa kamatayan. Nawawalan siya ng bisa. Hindi siya aktibo na katulad ng patay. Ang patay hindi na pwede mag-aktibo yan. Hindi yan yung pinipigil. Iba naman yung pagpigil sa laman, magagalit. Ay, hindi na ako magagalit. Mahirap yun. Baka sumabog ka pa rin. No? Pero yung nilagay mo sa kamatayan, yung laman, wala talaga siya. Wala na siyang effect. Hindi na siya gumagana. No? So, yun yung susunod. No? Okay. When you walk according to the Spirit, and you set your mind on the Spirit, minding the spiritual things, every time the practice of the body comes up, you will spontaneously kill it. When you kill it, life is imparted. Amen. So, malakas yung espiritu mo, lumalakad ka sa espiritu, yung kaisipan mo nakalagak sa espiritu, sinasabayan mo pa ng pray reading, ang lakas nun. No? Pag yung laman, aangat siya, lalabas siya. Amen. Na ilalagay mo siya sa kamatayan. kasi ito mga ito mga sinasabi natin, mga practices na dapat matutuhan natin. Amen. Spontaneously, you would be led by the Spirit. When you walk according to the Spirit, set your mind on the Spirit, and put to death the practices of the body, you are led. You're under the leading of the Spirit. The Spirit's indwelling works. Yun. So, yung susunod, madali na lang. Led by the Spirit. Pinangungunahan, ginabgabayan, tinuturuan. Okay? Yan na yun, led by the Spirit. Ang ganda. Wala nang laman, okay? Lahat ng paglakad mo ayon sa espiritu, ang kaisipan mo nakalagak sa espiritu. No, yung mga gawain ng makalamang bagay na ilagay sa kamatayan, ang susunod, led by the Spirit. Ginagabayan ka na ng espiritu. Nako, para ka na nasa langit niyan. Amen. Okay. Then all the time you would cry, either Lord Jesus or Abba Father. It would be a kind of spontaneous thing. Then you would witness. You would witness. So, yung susunod dito ay cry. Hindi umiyak, tumawag. Amen. Di ba? Na-led ka ng Espiritu. Saan? Sa pagtawag. No. Oh, Lord Jesus. Tumatawag ka na. Oh, Lord. Oh, Lord Jesus. O kaya naman, Abba, Father. Abba, Father. No, hindi ka na mapigil dyan. Oh, Lord Jesus. Abba, Father. So, yun yung sumunod na paggawa natin. Sinabi rito, spontaneous siya. Ang ibig sabihin ng spontaneous, kusa na siyang, minsan tumatawag tayo pag mag-call ka nga, malapit ka na magalit. Mag-call ka nga, nalilito ka. Pero dito, hindi. Yung calling ay spontaneous. Resulta na siya. Okay, ng ating paglakad ayon sa Espiritu, ng ating paglagak, ng ating kaisipan, ang ating paglalagay sa kamatayan sa mga gawa ng ating laman o katawan, at tayo'y napapangunahan na ng Espiritu para tumawag sa Kanya. Ganda, di ba? Oh, Lord Jesus. Abba, Father. Amen. Then, ikaw ay magiging saksi. Magiging saksi ka. Ang saksi ay patotoo. No, patotoo.
ng isang buhay na nasa loob natin. No? Dahil sa pagtawag mo, na ihahayag mo ang Panginoon, na ipapatotoo mo siya, nakikita siya. Ang patotoo kasi, malapit siya sa salitang paghahayag sa Panginoon. Amen. Amen. Whenever you would open your mouth to say something about the Spirit, okay, ang pinakamainam na pagsasaksi ay ang pagbubukas ng ating mga bibig para magsalita tungkol sa Espiritu. The Spirit would witness with you. Whenever you witness, He cooperates with you and confirms your witnesses. So, ang mga witness kasi, ito ay mga nagpapatotoo sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Napakasaya, napakaganda ng buhay ko. No, dahil ako ay naniwala sa Panginoon. Ngayon, pag nagwi-witness ka, yung Espiritu, no, gagabayan ka, susuportahan ka, no, at i-confirm niya yung iyong witnessing. No, yung mga tao, okay, ang nagwi-witness kasi nadadala sa Espiritu para magsalita para sa Panginoon. Yan yung mga witness. Pag sinabi, mag-witness ka, okay, magsasalita ka, habang nagsasalita ka, yung Espiritu naman, sinusuportahan ka. Ang nagsasalita ay ikaw, pero yung Espiritu sumasabay ng suporta. Ibig sabihin ay tinataguyod niya ang iyong mga sinasabi. Pinapalakas niya. Binibigyan niya ng buhay. Binibigyan niya ng liwanag. No? At nagiging salita siya ng Diyos. Nag-i-impress sa mga nakikinig. Yung mga nakikinig, habang napapakinggan nila yung pag-witness mo, nakakadama sila ng kakaiba. Kasi andun yung Espiritu na sumusuporta sa pag-witness natin. Ang isang salitang pwede natin sabihin sa pagsasaksi ay ang pagpapatotoo. Yun. Nagpapatotoo tayo. At tuwing tayo ay nagpapatotoo, nagsasalita para sa Panginoon, andyan ang Espiritu. Kung hindi ka nagsalita, yung Espiritu walang gagawin. Pero pag nagsalita ka, yung Espiritu, sasabay siya. Susuportahan niya yung salita mo. Kaya yung mga iba, pag napakinggan ka hanggang pag-uwi, hindi nila makalimutan yung napakinggan nila. Hanggang pagtulog, yung sinabi ng tao na hindi maalis sa isip ko. Yun yung effect ng Espiritu. Hindi lang yun. Minsan mga matatagal ng panahon, hindi pa rin nila makalimutan yung narinig nila. Yun yung impact ng Espiritu. Ikaw na nagsalita, nakalimutan mo na nga yung sinabi mo eh. Pag pauulit sa'yo, hindi mo na kayang ulitin. Pero yun nakinig. Dahil sa lakas ng Espiritu, hindi niya makalimutan. Pati mukha niya, hindi niya makalimutan. Pati mukha mo, na nakatingin siya habang nagsasalita ka. So, kumisan yung epekto ng witnessing dahil sa Espiritu, yung tao hindi makatulog. Yung tao talagang hinipo ng Espiritu sa pamamagitan ng witnessing. Kaya huwag natin maliitin yan, mga kapatid. Yung mga sinasabi rito. Una na pangunahan ka ng Espiritu, tumawag ka. Napangunahan ka rin ng Espiritu na magpatotoo. Sumaksi, maging saksi. Binuksan mo ang iyong bibig. At sa panahon ng iyong pagsasalita, yung Espiritu sumuporta sa iyo. Amen. Amen. Then we would come to the seventh item, groaning. Today is the groaning time. We do not know what to say, but we have a certain kind of sensation within us concerning God's interest on the earth today. So binanggit yung groaning. Ito, wala pa ako masyado mga experience yan. Probably, minsan meron. Kasi mataas tong experience ng groaning eh. Ito yung paghibik. Alam niyo ba ba't humihibik? Merong damdamin yung Espiritu. Hindi siya maibigkas kaya humihibik. Oh,
Parang ano yung parang hindi naman naghihinagpis. Humihibik. No? Hindi ito yung nagbubuntong hininga. Ay, nako, parang ano yung hindi alam ang gagawin dahil hindi alam paano bayaran yung utang. Ay, nako, hindi yon. Ito ay isang paghibik ng espiritu, no, na hindi kayang banggitin, walang utterance. Ano sabi niya? Tingnan mo. Oh, the kingdom of God. Wala na madagdag. Oh, kaharian ng Diyos. Dadating na. Oh, sobrang taas ng ano ng atmospero. Ang antas ng kanyang ano ay puspos. Humihibik talaga siya. Amen. Ano pa? Oh, sabi niya, God's interest. Oh, God's economy. Oh, the Lord's recovery. And you do not know what to say concerning these matters. Yun lang ang sinasabi mo. Wala kang maisabi. Wala ka na maidagdag. Napakataas ng paghibik na walang utterance na masabi. Punong-puno. Parang ganon. So, yun yung paghibik. Amen. Amen. Your groaning then is exactly the indwelling spirits interceding. It is not by a human word or a clear utterance. It is just a kind of unutterable groaning. Yet this unutterable groaning is the excellent exceeding of the Spirit. This is the best intercession. O namamagitan ka ng panahon na yan. Napakataas ng espiritu mo. Oh, God's economy. Sobrang impressed ka na wala kang masabi. Ganon. Yun yung, kala kasi natin minsan yung pinaka-high peak ng ating experience, yung praise the Lord, ang yaman-yaman mo, dami yung masabi. Hindi, groaning ang pinakamataas. No, yun yung panahon na nag-i-intercede ka na, namamagitan ka sa mga kapatid. No, minsan, naalala mo yung kapatid, naalala mo yung God's economy. Na parang gusto mo na idalin sa kanya yan, wala kang words na masabi. Pero ino-honor ng Panginoon yung ating groaning, yung pinaka-desire sa loob natin na hindi natin maisabi. Oh, so yun. Kaya sabi ko nga itong groaning, kukunti ang umaabot dito, nasa Bible ito, isa siya sa mga key o switching, no, para makagawa ang spirito ng buhay sa loob natin. Groaning. Pero hindi ito inaarte. At kaiba rin ito sa tinatawag nila mga speaking in tongues, blah, 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 walang mga words, walang utterances, walang sinasabi. Hindi yan. Hindi ito spirit of the tongues. Spirit of tongues o tongue speaking. Hindi ito tongue speaking. This is a groaning na kung saan umabot ka sa mataas na antas ng pagpupuspos ng espiritu. Isipin mo, walking in the spirit, minding the things, the spiritual things. Di ba? Tapos umabot ka na napatay mo lahat ng mga makalamang bagay sa buhay mo. At umabot na na-led ka ng espiritu. Ay, tumatawag ka sa Panginoon. No? At pagkatapos nito, no, nagkaroon ng groaning. Ang taas. Nakakakilabot. Pero sabi nga niya, ulitin ko sa inyo, sabi niya dito, Amen. You do not know what to say concerning these matters. Alam, hindi mo, wala kang masabi. Pero kailangan mo mag-release ng sound eh. Wala kang masabi, pero kailangan may sound, kaya hibik yan. Humihibik. Groaning, talagang humihibik. Okay, tapos sabi niya, your groaning then is exactly the indwelling spirit interceding. Yun ang espiritu na namamagitan. Okay? Amen.
Tapos meron pa siya sinabi dito. Amen. It is not by human words or a clear utterance. It is just a kind of unutterable groaning. Yet this unutterable groaning is the excellent interceding of the Spirit. This is the best intercession. Umabot na ba kayo dyan? Amen. Pero bago ka umabot dyan, may mga step 1. Kaya sinabi niya, meron ditong sequence. Tumataas siya. Una, pag-aralan mong lumakad ayon sa Espiritu sa lahat ng gawin ng mga buhay mo. Kakausapin mo yung anak mo, asawa mo, Panginoon, sa Espiritu. Magdidesisyon ka sa Espiritu. Dapat lahat ng bagay ginagawa mo. Ang Espiritu dito ay nag-iisang walk. Walk, paglakad. Yan ang Christian walk. Sa Espiritu. At mula dyan, magpa-progress ka. Amen. Ang susunod, di ba? I-set mo yung mind mo sa mga spiritual na bagay. Kasi pag hindi mo sineset yung mind mo, yung mind natin, tinetrain natin ilagak sa mga spiritual na mga bagay. Set your mind on the things that are above. The things that are above are the spiritual things, not on the things that are on earth. So, yun yung binabanggit sa atin na paraan ng pamumuhay natin. Amen. So, tapusin ko na to. This is the best prayer to carry out God's economy on the earth today. If we are such a persons experiencing all these 7 items, surely the law of the Spirit of life is setting us free. If we practice all these 7 items, the law of the Spirit of life truly works in us. Kala natin, simple. Di ba? Makikita natin yung verse. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus freed me from the law of sin and death. Napakasimpleng verse. Di ba? Pero hindi pala. Yung buong chapter 8, binanggit niya lahat ng requirements para umabot ka doon sa operation ng the law of the Spirit of life. Hindi ganyan kasimple. Amen. Kaya maganda yung MR natin. Kailangan sundan natin ng sundan. Para sa ganun, tuloy-tuloy nagpa-progress yung spiritual life natin. Hindi ko konti yung alam. Kailangan, tama yan. Maraming alam. Alam lahat ng mga spiritual na bagay. Amen, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa Espiritu ng buhay, sa batas ng Espiritu ng buhay na dinala mo sa amin, na nagpapalaya sa amin, mula sa mga negatibong bagay, sa kasalanan, sa kamatayan, o anumang mga bagay na negatibo. Panginoon, turuan mo rin kami. Palagi mo kaming i-train na makipag-cooperate sa iyo. Lalo na sa mga switches na binanggit mo. Panginoon, unti-unti kami matuto sa aming paglakad, paglalagak ng aming mga kaisipan sa mga spiritual na bagay. Maging ang mga simpleng pag-pray, read. Dalhin mo kami, Panginoon. Turuan mo rin kami, Panginoon, paano tumawag sa iyo. Tumawag sa iyong pangalan. Tumawag sa Aba, Ama. At upang araw-araw magabayan kami ng Espiritu sa maraming mga aspekto ng mga spiritual na bagay na kailangan namin matutuhan. Hanggang dumating kami, Panginoon, sa mataas na antas ng paghibik at maging mga tao na namamagitan, mga panalangin ng pamamagitan. Upang sa ganoon, Panginoon, maabot namin ang pagsasagawa ng Espiritu, ng kautusan ng Espiritu ng buhay, kami mapalaya, maranasan namin hindi lang malaman ng mga salita, madala kami sa karanasan ng mga bagay na ito. Amen.